Ang manifesto ni Kim Chiu at Paolo Avellino, isiniwalat ang mahigpit na mga patakaran sa relasyon na nagtatakda sa kanilang hindi masisirang ugnayan. Nakabihag sa imahinasyon ng lahat tulad ni Kim Chiu at Paolo Avellino ng napakaraming dibotong tagahanga. Ang kanilang paglalakbay mula sa pagiging magkatambal sa Linlang at What's Wrong with Secretary Kim at My Love Will Make You Disappear at higit sa lahat, ang pinakapatok at trending patuloy ngayon, ang di alibay patungo sa isang nababalitang totoong pag-iibigan ay naging paksa ng walang katapusang haka-haka. Iyon pa man, sa unang linggo ng Enero 2026, inilipat ng dalawa ang naratibo mula sa sila ba o hindi patungo sa isang bagay na mas malalim. Sa isang serye ng mga tapat na talakayan at viral na nilalaman, inilatag ni Kim Chiu at Paolo Avellino ang kanilang mga panuntunan sa relasyon, isang haning ng mga prinsipyo na pinaniniwalaan nilang pundasyon ng anumang malusog at pangmatagalang koneksyon sa modernong mundo. Ang diskusyon na mas parang isang puso sa pusong pag-uusap kaysa isang script na panayam ay nagtatampok o nagtampok sa magkaibang personalidad, ngunit komplementaryong personalidad ng dalawang bituin. Si Kim na kilala sa kanyang alindog na Chinita Princess at lantaran na kahinaan ay nagdulot ng init ng damdamin. Si Paolo na madalas na inilarawan bilang enigmatic leading man ay nag-alok ng mas matibay at mapagtanggol. At kung minsan ay nakakagulat na tradisyonal na pananaw, magkasama nilang hinarap ang mga kasalimuutan ng tiwala, kalayaan at ang natatanging pressure ng pagmamahal sa isang tao habang pinapanood ng buong bansa. Isa sa mga pinakapag-uusapang mga patakaran na binanggit ni Paolo Avellino ay ang konsepto ng pananagutan at espasyo sa isang mundo kung saan ang lahat ay patuloy na konektado sa pamamagitan ng social media. Binigyang diin ni Paolo ang kalagahan ng pagkakaroon ng buhay sa labas ng relasyon. Kailangan mong maging isang buong tao bago ka maging kalahati ng isang magkasintahan, aniya. Ang patakarang ito ay umalingaw sa marami na nakakaramdam ng pagkapit sa digital na tali ng modernong pakikipag-date. Para kay Paolo, ang tiwala ay hindi tungkol sa pag-check ng mga telepono o patuloy na pag-update. Ito ay tungkol sa seguridad ng pag-aalam na kahit na magkalayo, ang katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Sa kabilang banda, ipinaglaban ni Kim ang tuntunin ng radical transparency dahil nabuhay na siya sa paningin ng publiko simula noong siya ay teenager. Naniniwala si Kim na ang mga sekreto ang mabagal na lason ng anumang relasyon. Simple lang ang kanyang tuntunin. Kung nakakaabala ito sa iyo, sabihin mo na. Walang tampuhan, tahimik na pagtrato, walang hulaan. Komunikasyon ay hindi lamang pakikipag-usap. Ito ay pagiging matapang na hindi maiintindihan hanggang sa tuluyan ka ng maintindihan. Pagbabahagi ni Kim, ang kainaang ito marahil ang dahilan kung bakit napakatunay ng kanilang kemika. Mayroong pakiramdam na walang itang natago sa likod ng mga eksena. Tinalakay din ng dalawa ang controversial na paksang public versus private boundaries. Bilang dalawa sa pinakamalaking bituin sa bansa, napakalaki ng pressure na ipalabas ang kanilang relasyon para sa mga tagahanga. Ang kanilang kolektibong panuntunan, protektahan ang kaibuturan, bagamat masaya silang magbahagi ng mga sulyap sa kanilang kagalakan. Naniniwala sila na ang mga pinakasagradong sandali ay dapat manatili sa pagitan ng dalawang tao. Ang hanggang ito ang nagpahintulot sa kanila na mapanatili ang isang normal na pakiramdam sa gitna ng mga shipping wars at ang mga headlines sa tabloid sa pamamagitan ng pagtatakda ng panuntunan ito. Nagawa nilang mabawi ang kanilang trabaho mula sa mga chismis noong 2026. Isa pang kamanghamanghang pananaw ang nagmula sa kanilang talakayan tungkol sa paglutas ng tunggalian. Kakagulat na isiniwalat ni Paolo ang isang tuntunin na natagpuan ng marami na kaibig-ibig. Huwag matulog ng mabigat ang loob, ngunit huwag pilitin ang isang solusyon kapag masyadong mataas ang emosyon. Itinaguyod niya ang isang panahon ng pagpapalamig sa panahon ng pagtatalo na binibigyang diin na ang mga salitang binibigkas ng may galit ay maaaring mag-iwan ng permanenteng piklat. Sumang-ayon si Kim at itinagdag na ang kanyang tuntunin ay palaging hanapin ang piraso ng pag-ibig. Kahit na sa gitna ng isang away, ang kapanahonan ito ang nagtulak sa maraming tagapaloob o tagaloob sa industriya ang mag-isip-isip na ang kanilang ugnayan ay mas seryoso kaysa sa kanilang ipinapahayag. Malalim ang emosyonal na epekto ng kanilang relationship rules para sa kanilang mga tagahanga sa panahon ng ghosting, breadcrumbing at ang panandaliang sitwasyon para sa isang sariwang hangin. Ang makakita ng dalawang maimpluwensyang figura na nagtataguyod ng respeto, mga hangganan at lumang stilong katapatan. Nagdulot ito ng mas malawak na usapan sa social media tungkol sa kamatayan ng pag-iibigan at kung paano maaaring ang mga patakaran ng King Pao ang maging panlunas na kailangan ng nakababatang henerasyon.
sa usaping pagmamayagpag. Ang tiempo ng pagbubunyag na ito ay isang mahusay na pagtatala sa personal branding sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga tuntunin ng kanilang koneksyon. Epektibong naitakda ni Kim at Paolo ang mga pamantayan kung paano nila nais na tatuhin ng media at ng publiko. Hindi na sila mga paksa lamang ng isang love team. Sila ay mga arkitekto ng isang pakikipagsosyo. Ang pagbabagong ito ang kapangyarihan ay makikita sa kung paano nila dinadala ang kanilang mga sarili sa mga kamakailang pampublikong pagpapakita. Mayroong tahimik na kumpiyansa, isang kami laban sa mundo na hindi gaanong kita-kita noong isang taon. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap? Habang pinapalapit tayo sa 2026, ang K-pop phenomenon ay hindi nagpapakita ng mga sinyalis ng paghina. Nagpifilm man sila ng isang bagong blockbuster o kumakain lamang sa isang tahimik na sulok ng Quezon City. Ang kanilang mga patakaran ay nagsisilbing panangga. Itinuro nila na sa kanilang mga manonood na ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang serye ng mga pagpili at pangakong ginagawa araw-araw. Sa huli, ang mga panuntunan sa relasyon ayon kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi gaano tungkol sa paghihigpit kundi tungkol sa kalayaan. Ang kalayaang maging sarili habang lubos na nakatuon sa iba. Ito ay isang pagbabalanse na tila kanilang na perpekto, gaya ng tanyag na sinabi ni Kim sa sensasyon. Ang mga patakaran ay naroon upang mapanatiling ligtas. Ang pag-ibig hindi upang ikulong ito sa isang hawla. Para sa milyong-milyong Pilipinong sumusuporta sa mga ito, ang mga patakaran ito ay isang pag-asa na sinyalis na sa magulong mundo ng showbiz ang isang magpakailanman ay maaaring posible at maaaring makita. Dito, kahit pa sa magulong mundo, maaaring mong makita ang iyong liwanag at kasiyahan. At sa kabilang banda, sina Kim Paolo daw na nagsasama. Kasalukuyang pinagmumula ng espekülasyon ang aktres na si Kim Chiu at ang aktor na si Paolo Avellino na sila ay nagsasama na. Gayunpaman ang sinabi ni Ogie Diaz sa kanyang showbiz update vlog na wala siyang nakikitang mali. Mayroon ba silang sinasagasaan? Pareho naman silang single, diba? May nasaktan ba sila? Wala. At netizens also commented, Kim is 35, Paolo is 37. True or not, I won't chat. Mature enough to decide for themselves. Sa ngayon, wala pang kompromasyon sa relasyon o sinasakyan lang nila ang kasikatan ng kanilang K-pop fans. Comment naman ng isa, 2000s na tayo, hindi na kailangan pang maging sobrang traditional. Dahil sa 2000s generations na to, marami na ang nagbago. Hindi mo na kailangang maging depende sa mga traditions na nakalakihan ng karamihan ng mga katandaan. Hindi raw magkakatuluyan sina Kim Chiu at Paolo Avellino dahil nakatakda sila sa non-showbiz partner. Sa hula pa niya, pinag-iingat din niya si Kim dahil nakikita raw niya sa future na posible itong magkasakit dahil sa stress na iniinda. Naku naman, kung sino mang psychic ang nagsabi nito